ng inauguration of San Lazaro Residences, Manila In-City Vertical Housing, Alvarez Street, Santa Cruz, Manila. Kasama natin President Ferdinand Bongbong Marcos, ang ating butihing Yorme, Mayor Isko Moreno, Vice G. Atienza, at ang ating mga konsehal ng Distrito 3. Kaya katatapos lang ng event, lakad tayo at puntahan natin itong proud na proud. Pinagmamalaki talaga ni President Ferdinand Bongbong Marcos ang ating butihing Yorme. Napakaganda, namin siya sa kagandahan, sa husay ni Mayor Isko Moreno na napatayo niyang ganitong kagandang housing. Grabe, no? Akitin natin yan. May swimming pool daw yan sa taas. Alam mo, nasa mamahaling hotel ka sa itsura talaga eh. Napakahusay talaga ni Yorme. San Lazaro Residences. At P-floor tayo. Hanggang 22nd floor po ito. Punta tayo sa model unit, 5th floor. Alright, doon na tayo. Thank you, sir. Ay, sa swimming pool to. Puntahan natin yan. Pero puntahan muna natin yung swimming pool. Grabe, pakabongga talaga. Ang galing talaga ni Yorme. Hanggang ano, hanggang lakad lang tayo. Ayan. At pakita ko lang po sa inyo itong napakagandang swimming pool. Oo, mapapasana all ka talaga dito. Grabe, ang swerte ng mga nanalo. Ang swerte ng bibigyan ng mga pabahay. Ganda, grabe. Sarap naman mag-swimming dito. Yorme, sana manalo ako sa susunod. Pero hindi ako nag-apply. Yorme, baka naman. Ang ganda. Hindi ko na kailangan pumunta kung san-san pa para mag-swimming, oh. Dito lang, oh. Husay talaga ni Yorme. He's the best. Yan po yung surroundings. Pinakita ko lang. Maampun. Lang natin, pero hindi po ito yung model unit pa po. Ito yata yung pinakamalaki, tsaka na pabahay po ni Yorme. Tsaka ito yata, para sa akin na pinakamaganda rin. Ayan, meron na rin pong CR. Dalawa, 2 bedroom po pala to. Uy, grabe. Ayan, 2 bedroom. Ayan, pakita ko lang sa inyo itong model unit. Bibili ka ng ganyan para makikita. Ito, pasukan lang po natin. Ibig sabihin, ito pare-parehas lang ang design. Nagkaiba lang sa ceiling. Sa ceiling. Kasi high ceiling to eh. Hindi, yung iba dito. Mataas din po yun sa taas. Pare-parehas sa taas. High ceiling din sa taas. Then, dito tayo sa CR muna. Ayan, may washing machine na. Ito po. Ganda. May idea na rin yung mga nanalo. Kung anong itsura ng nila bibili nila. Wow, may aircon pa! Ito muna ako. Sarap. Mapapasana all ka na lang talaga. 2 bedrooms. Ang ganda ng kanilang model. Ito kapag mayroong kang anak, ayan.
2 anak. Because I'm happy and honored that the national government, particularly office of the president, inaugurated and saw what local government can do with regard to Manila in city vertical housing program. Na ano kasi siya, nagulat may swimming pool, may health center, 2-bedroom, and so on and so forth. So I'm really happy that the president is inspired about the situation. At share ko na rin, ang sabi niya, dapat ganito pinagagawa natin. Medyo malaki. Word niya is livable space. That's the exact word of the president. So, joke lang niya yun, pero we'll be happy to share the idea when it is horizontal housing, which nakita niya sa Paseco, or vertical housing, which is yung mga nabanggit na kayo. Nung araw, ang total namin na kulang-kulang lahat Condominium 1, Condominium 2, Binondominium 1, Base Community, San Lazaro Residence, Pedro Hill Residence, San Sebastian Residence, Manila Zoo, Manila Science, Magsaysay, Albert, Rosauro Almario Elementary School. Kulang-kulang 15 billion. Under the premise of the Mandanas ruling. Yung kasi ang in-access namin. Yung future income na what you call windfall in mathematics or accounting, nadali namin yon sa kasagsagan ng pandemya. Mayor, kumusta po ang financial standing ngayon ng lungsod? You were very vocal nung pag-upo ninyo, medyo tagilid di ba? Yes, it cannot be denied. Katulad ng tanong niya, yung obligasyon namin sa bangko, medyo walang problema yon kasi nga, ang basis ng payment noon is the windfall from the Supreme Court ruling about Mandanas. Now, with regard to commercial obligation, ayun, dalin-dali ako doon. Piligili tama ako doon dahil negative 10.2 billion yun. A commercial obligation means ito yung kuryente, tubig, gamot, and so on and so forth. But, well, nandito si Vice Mayor Chi and the City Council. In our own little way, we brought back to life all those policies that we created, fiscal policies that we created in 2019 and 22. Now, having said that, as of today, at least I can honestly say 31% of that negative 10.2 billion commercial obligation already been confronted by the city. Tapos, natutuwa naman ako kahapon, lumabas na yung data. At 55,000 plus business registered in Manila, we have about 2.4% mortality rate or retired, so-called retired business. But we have 12% growth on new businesses. So we have a net 10+% double-digit new business registered in the city of Manila. And we're very happy because of that zoning, that ease of doing business, the e-boss, things are, we put it back and mukhang nagugustuhan ng mga namumuhunan. And that produces about 13,000 jobs. These are specific, these are the data of the city now as we speak. So, may awa ang Diyos, cross finger, may iraraos namin yung December 31 ng 2025. Pagkayari, patuloy kami mananalangin na liliwanag muli ang araw sa lungsod ng Maynila sa 2026. That's why we wanted to show the President because through the President's leadership, yung bagong mga memorandum ng PhilHealth galing sa kanyang administrasyon, na-access ngayon namin bilang lokal na pamahalaan
at mas maganda ang access namin at mas malaki ang access namin sa PhilHealth bilang lokal na pamahalaan. As you all know, Manila, modesty aside, I think the only city in the Philippines, the biggest healthcare provider with 7 hospitals and 44 health centers. And through the leadership of President Bongbong Marcos, yung binago nila sa PhilHealth na tumaas ng 30%, on top of the 30%, naging 50%, napapakinabangan namin mga local government. And that we owe it to him. We give that credit to the President. So you recently announced na hindi na magpapatapos that may cost. Oo nga, 14. May iba pa ba kayong spending measure kapag tinipid na ginagawa? Ayun naman, ano pa rin ako, yung walang toast gas, yung Christmas tree light namin kasi sa bodega lang yun. Yung parol talagang ano ko muna kasi ninabot. Kasi while it is true na pagtagumpayan namin na mabigay on time, although kabadong-kabado na ako noon, yung Christmas bonus and cash gift ng mga regular na empleyado. And pinag-iipunan ko ngayon kasi in the past, nabibigay ko yung kahit mahirap ang pera, yung extra cash gift sa COS at saka sa JO. Medyo malaking numero doon. Kaya hopefully, kung loloobin nawa ng Diyos at sa tulong ng mga taxpayers ng Manila, yun muna ang ipaprioritize ko. So may ibang pagtitipid? Marami, ang dami talaga. Oo. Kaya nga kahit pintura, pinangihingi ko. Yung mga ina-sprayan ng mga ralista,